Hello, mic sound check. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday afternoon service. This is Jesus Christ Baptist Church. Ramdam na ang summer. Amen? Sa umaga na lang, medyo lang malamig. Pero sa hapon, tanghali, ay nako, nangangagat na ang sikat ng araw. So, purihin ang Diyos na meron pa rin tayong kapagkakataon at komportabling lugar ng pagsamba. But I hope hindi masyadong komportable na sukat ikatulog ng iba. Pero salamat sa Diyos na meron tayong opportunity to worship together in this time. Ilan ho muna mga announcements and reminders before we go to our preparation for our worship. At mamaya ho, pagkatapos ng ating prayer meeting, 4:30, ay tutulak ang mga couples at merong ilang mga, tatlong young people tayong kasama to help lang doon sa mga pag-ano ho natin doon. So muli, we're looking forward that I'm blessed. Nung una, akala ko baka hindi masyadong marami, pero more than 30 na mga couples. Well, more than 15 couples, so more than 30 persons ang kasama ho, Lord willing, mamaya. So dyan ho yan sa Santa Clara, sa Lotus Tea and Coffee. Maganda yung lugar, kumbaga dito sa church natin, medyo maaliwalas. Sa kanila, maaliwalas din. Maliwanag, maganda. At pwedeng balik-balikan. So pag-pray ho natin yan at nawa, not just the food and fellowship, but also lalo na yung atin hong pagsasalo-salo sa salita ho ng Panginoon. And then pagkatapos ho niyan, gusto nating i-remind ho ang ating mga kapatiran, 29 days to go before our youth camp. So talagang kasagsagan ng paghahanda ng ating mga kabataan at siguro ho ay hindi lang nyo basta nakita, natikman nyo rin ang fundraising po nila. May Graham balls, may palamig, may mga juices, may yema spread. At Lord willing, next Sunday, go na ho ang atin hong garage sale. So mga young people, kailangan natin na maghahanda ng mga items. At isa sa rason kaya hindi natin natuloy kanina ay hindi ho na ihanda yung mga items. So pag-pray ho natin, next Sunday, suportahan natin yan. Kung meron tayong mga bagay sa bahay na hindi na magagamit, ay atin kung pwede natin i-donate sa mga young people, lahat na mapagkabibentahan ho niyan ay dediretso sa pondo ho ng ating mga kabataan. Kanina, pagkatapos ng tanghalian, tumulak sila patungo doon sa Hisland para lang talaga iba yung nakikita nila, yung lugar na paghahandaan nila yung mga activities. At nawa ho, pag-pray niyo patuloy ang wisdom. Lalo na si Brother Daryl, hindi maubos yung buhok sa pag-aabala doon sa youth camp. So mga young people, wag niyo hayaan mangyari yon. Tulungan niyo si Brother Daryl. Tulong-tulong tayo bilang isang buong iglesia. So salamat to. May nakikita ako doon mga nag-sign up na tutulong sa camp. So muli, hindi kailangan 3 days, maybe half day, 1 day, or 2 days kayong available on that date, April 8, 9, 10. Magiging malaking tulong po yan. And then also, come ho ang atin hong May, meron tayong church outing, meron tayong hong Mother's Day and yung atin hong church anniversary sa May 26. Pag-pray ho natin lahat ng yan. And meron ho tayong patuloy na ministry tuwing Wednesday. Yung iba, baka mamaya ay hindi masyadong nahagip yung ating online ministry. Time in the Word, 6 p.m. every Wednesday. At magtatapos na ho tayo ng pag-aaral about scripture meditation. And then lulunsad ho tayo sa panibagong paksa. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ay magsimula at maghanda sa pagsamba sa Panginoon. Aking hinihingan yung mga young people ho na nasa likod ko, sakali kung wala naman ho kayong gagawin dyan, move forward ho tayo. At yun ho mga nahandoon din ho sa ating Sunday school or fellowship area ay makapasok na. Tayo ho ay magkakaroon ng sandali ng pananalangin. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos, ikaw na may hawak ng lahat ng bagay. O salamat o Diyos sa katotohanan ito. At ito, Panginoon, nagbibigay sa amin ng pag-asa at kapayapaan sa gitna o Diyos ng mga kaguluhan sa aming paligid at yun din sa maraming mga pasanin na aming kinakaharap sa buhay na ito. Salamat o Diyos sapagkat lalo na sa mga panahon na tila baga out of control ang mga bagay-bagay, kami ay pwedeng magpahinga sa katotohanan na hawak mo at ito lahat ay nasa kontrol mo. At Lord, sandaling ito sa aming pong gawain ng pagsamba, tulungan mo nawa kami na maituon ang aming mga sarili bilang pagsamba at pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. At Lord, tulungan mo kami na tunay nga na maging engaged, maging kabahagi ng gawain ng pagsamba sa pananalangin, sa pag-aawitan, sa pagkakaloob, sa pagbabasa ng iyong salita at sa pangangaral nito, O Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, ay tunay nga maging pag-aalay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan sapagkat karapat dapat ka. Panginoon, siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo. At gayon din, Panginoon, sa anumang mga kakulangan at kakuparan namin sa gawain ng kabanalan. Lord, patawad po. At Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na lalo pang maging masigasig sa paggawa ng mabuti, sa paglaban sa kasalanan, at patuloy na paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ama, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Gabayan, tulungan at ingatan mo po kami. Sa ngalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po yung awitin po natin, Joy in Serving Jesus. There's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that draws within my heart every moment, every hour. As I draw upon His blood, there is joy, joy, joy that never shall be gone. There's joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music, to a joy never refrain. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart every moment, every hour. As I draw upon His blood, there's joy, joy, joy that never shall be gone. There's joy in serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There's joy, joy, joy in serving Jesus,
po'y manatili lang tayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Ating pagkakaloob. Basahin mo natin ang ating Bible passage. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. And already read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Manaming Diyos na sa langit, banal at mga pangyarihan sa lahat. Ama, uli kami po ay narito, ang inyong mga anak, at nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyong biyaya sa amin. Salamat po. At mayroon kaming kalayaan na sumamba, magpuri po sa inyo, Ama. Thank you rin po, Panginoon, muli sa kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa inyong anak, na ang Panginoong Kristo, na siyang nagbuwis ng kanyang buhay. Bagamat nasa mataas na kalagayan, Panginoon, ay bumaba siya upang kami ay kanyang sagipin at iligtas. Lord, salamat po sa katotohanan ito. Na tunay, dito pa lang ay kami dapat na magpasalamat at may kagalakan sa aming mga puso, Ama, sapagkat napakalaking halaga ang mga bagay na yung ginawa sa amin. Wala po itong katumbas, Ama. Salamat po sa katotohanan ito, Ama. Muli sa aming pagkakaloob, Panginoon, ganoon din po. Tulungan niyo po kami, baguhin niyo po ang aming mga puso sa pagkakaloob. At alam namin, Panginoon, mga bagay na ito igagamitin nyo sa ikasusulong pa ng Ebanghelyo. Mga gastusin sa iglesyang ito, Panginoon, alam namin, gagamitin nyo mga bagay na ito sa mga kapatid na mga nangangailangan. Kundi po, Panginoon, sa mga mangaral na aming sinusuportahan. Muli salamat, Panginoon, na ginagamit nyo ito pang sumulong pa ang Ebanghelyo. Nawa, Lord, tulungan nyo po kami pagkakaloob, tama niyo po aming puso sa pagkakaloob, maluwalhati nawa kayo, Panginoon, sa aming gagawin ngayon, Panginoon. Muli, salamat sa lahat ng ito. Ito sa amot dalangin, sa pangalan po ng iyong anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, He Keeps Me Singing. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear that I am weary, please, please stay. In all life must ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my
tayo po'y magsayang lahat at tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, You Are My All in All. My strength when I am weak, you are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Singing my cross, my sin, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. When the dark clouds like thunder burst, Jesus brought victory o'er the curse. You are my all in all. Then did not hold the King of Kings, now to this earth will I be raised. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Tayo po'y manatili lang tayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako naman sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay manggagaling po mula po sa Aklat ng Mga Gawa. Chapter 11 verses 19 to 30. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Samantala, nagkawatak-watak ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban. Naglakbay sila hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Sa mga Hudyo lamang nila pinapangaral ang salita saan man sila makarating. Ngayon man, mayroon sa kanilang taga-Cyprus at taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Ginabayan sila ng kamay ng Panginoon at napakaraming sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Nabalitaan ito ng iglesia na nasa Jerusalem, kaya isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos, nagalak siya at hinimok ang bawat isa na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso, sapagkat siya'y mabuting tao
puspos ng banal na espiritu at ng pananampalataya, napakaraming tao ang nahikayat na manampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ay nagtungo si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia, kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag ang mga Kristiyano ang mga alagad. Nang panahong yun ay dumating sa Antioquia ang mga propetang galing sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, at sa pamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong panahon ni Claudio. Nagpasya ang mga alagad na ayon sa makakaya ng bawat isa, pagpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ganito nga ang kanilang ginawa, at sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo ay ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang mamahala ng iglesia. Burihin po ang Panginoon na maaari na po tayong magsiupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Acts at itutuloy po natin sa chapter 11 na siyang binasa natin kani-kanina lamang. Still, ang magiging mensahe po natin ay ito. Maging ang mga tao man na sa paningin natin ay malayong maligtas, ay kayang iligtas ng Diyos sang-ayon sa kanyang kalooban, sapagkat siya'y buhay at walang imposible sa kanya. Bago po tayo magpatuloy ay humingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon sa ating panalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, o Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo na muli ngayong hapong ito kami po'y magkakasama sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka't purihin, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, hayaan mo po kami sa mga oras na ito na magtipon-tipon sa iyong mga salita. Pag-aralan ito, namnamin ang iyong mga salita at makita po namin ang mga magagandang katotohanan at nawa gamitin mo ang mga ito upang lalong pakabanalin ang aming mga buhay, lalo ka naming ibigin at lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka. Ikaw ang kumilos sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso. Ikaw ang siyang magturo. Gamitin mo ang iyong lingkod na tagapahayag ng iyong mga salita. Maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So kung babalikan po natin ng saglit sa chapter 11 sa verse number 19. At ang sabi po ng ating talata, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose upon Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. So remember, noon pong sa Acts chapter 6 hanggang Acts chapter 7, ito yung panahon kung kailan ang mga Kristiyano ay nag-scatter abroad dahil sa persecution na kanilang naranasan nung panahon na yon. At kung maaalala natin, this was the persecution that was initiated by Saul. Nakilala natin bilang si Apostol Pablo. So most of them, dahil nga sa persecution na yon, they went up north. Umakyat sila panorte. At ang ilan nga sa kanila, ang sabi nga dyan sa talata na ating binasa, ay nakarating doon sa lugar ng mga Phoenice, Cyprus at ng Antioch. And at first, ang sabi ng talata doon sa pinakadulo ng verse number 19,
preaching the word to none but unto the Jews only. So noong mga una, yung mga Hudyo ay itong mga Hudyo na ito na nanggaling sa Jerusalem, nung sila'y mag-scatter abroad sa iba't ibang mga lugar palabas ng Jerusalem because of the persecution that they experienced doon. Nung sila'y nagpunta sa iba't ibang mga lugar, ang kanilang pinangangaralan lamang ng ebanghelyo ay yung mga kapwa lang din nila Hudyo. Ano? And of course, dahil ito sa bias nila noon, sa idea nila noon na ang kaligtasan nga ay para sa mga Hudyo lamang. Ano? Until such time na makarating sila sa Antioch, which is in verse number 20, kung saan nangaral na rin sila sa mga Grecians or the Greek-speaking Gentiles. Alright, sabi po ng verse number 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, nung makarating sila sa Antioch, spake unto the Grecians, or yung mga Greek-speaking Gentiles, preaching the Lord Jesus. So muli, yung mga Hudyo na naligtas sa Cyprus and Cyrene, mula sa Jerusalem, nagpunta yung mga Hudyo, Cyprus and Cyrene, may mga nabahagian sila doon ng mga Hudyo, may mga naligtas. At yung mga yon, nagtungo sila ngayon papunta sa Antioch. Naglakbay sila patungo sa Antioch para doon naman mangaral ng ebanghelyo. Pero kahit nga wala silang idea, for some reason, nangaral itong mga Hudyo na ito sa mga Grecians. Do wala silang idea na meron ng mga Gentiles, which yung sila Cornelius at yung kanyang sambahayan, wala silang idea na meron ng mga hentil na naligtas sa kabilang ibayo. And this time, hindi ito tumutukoy yung Grecians yan. Again, hindi yan tumutukoy sa mga Hudyo na Greek-speaking, but the Gentiles. Mga hentil ito na mga Greek-speaking. At ang sabi dyan ng talata, kanina sa verse number 19 sa dulo nun, sila'y nangaral lamang sa mga Hudyo. Pero pagdating dito sa verse number 20, they preach unto them the Lord Jesus Christ. Dun sa mga Gentiles na yon. So something happened, at ito'y pagkilos ng Panginoon. Though hindi na binigyan ng detalye talaga ng salita ng Diyos, ano yung mga nangyari, but ang meron lang tayo ay nangaral sila sa mga hintil for some reason, dahil na rin sa pagkilos ng banal na spirito. So makikita natin dito na nagkaroon sila ng eagerness na yung mga taong naroon sa Antioch, na kung titignan natin, kung maalala ninyo sa nakaraan nating pag-aaral, yung mga taga-Antioch ay parang, kumbaga ay humanly speaking, ay imposible ata itong mga to na natanggapin, kilalanin ng Panginoong Jesucristo. Well, after all, imposible talaga kung sila ay magtitiwala sa kanilang mga sarili. Pero pinuntahan nila yung mga yon, binahagian nila ng ebanghelyo at ipinakilala nila si Kristo. Pero ang tanong nga, paano nangyari yun? Paano nangyari na yung mga taong taga-Antioch na kung titignan natin, humanly speaking, ire-reject nila ang gospel. Pero ang nangyari, nakakilala sila sa Panginoong Jesucristo. Paanong nangyari? Ang sabi ng verse number 21, and the hand of the Lord was with them. Ang kamay ng Panginoon ay nasa sa kanila, kasama nila, and a great number believed and turned unto the Lord. So again, napakahalaga po na kahit anumang ministry ay naroon ang kamay ng Panginoon. Lalo tigit sa pangangaral ng ebanghelyo. Dahil hindi natin kayang magligtas. Hindi natin kayang magbago ng buhay ng tao. Hindi mo kayang palambutin yung puso ng tao. Wala tayong ganong kakayahan. Hindi ito parang marketing na pagalingan lang ng pagsi-sales stock. Katulad ng ginagawa ng mga YP kanina habang nagtitinda. Napagalingan lang
ng pagsisales to kung paano nakakabago ng buhay yung Graham Balls. Hindi ito ganun. Hindi ito katulad na maaari mong makumbinsin ang itong taong ito, kunin yung ino-offer mo. Wala tayong ganong kakayahan. Hindi ito nakabase sa husay natin. Hindi ito nakabase sa galing natin. Kahit pa anong husay mo sa pagsasalita, kahit pa anong galing mo sa public speaking, wala tayong kakayahan na magligtas at magbago ng buhay. But then, kailangan nating patuloy na paalalahanan nasa atin ang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo. Nasa atin. Hindi porket wala kang kakayahan ay ibig sabihin, ipagpapasa Diyos mo na lang lahat. Ang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo, na ipaabot ang Ebanghelyo sa iba't ibang mga tao, nasa ating mga mananampalataya. Pero, hindi tayo magbabago ng buhay. Hindi ikaw ang kikilos sa puso nila, kundi ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Ang kamay pa rin ng Panginoon. Going back, of course, itong verses 19 to 21, again, bagamat 3 verses lamang ito, ay hindi ito saglit lang na nangyari. Ano? Tandaan natin, this is narrative. Kinikwento kung ano yung nangyari. Ano? It doesn't mean na 3 verses lang yan, 3 araw lang yan nangyari. O di kaya ay 1 araw lang. Hindi. Maraming mga naganap dyan. And kung titignan natin itong 3 verses na to, lalo kung babasahin mo maigi, this is actually a more like a summary. Summarize na lang ito ng mga naganap. Hindi na binigay yung mga isa-isang mga detalye, pero ito'y summary ng kung paano nakarating sa Antioch ang gospel. Pero nakita natin na nung nakaraang pag-aaral natin na ang Antioch o Antioquia ay kilala sa business, sa commerce, sa sophistication, kumbaga magandang lugar ito, and culture nila. Pero yun nga, kilala rin ang Antioch sa sugal and immorality. In particular, prostitution. So kilala ang Antioch sa prostitution during this time, pero yung mga tao sa paligid nila, hindi ito tinitignan as something na parang, kumbaga ay masama para sa mga tao nasa paligid nila. Why? Kasi itinatago nila yung kanilang immoralidad sa likod ng religious activity. Isinasama nila sa isang religious activity. And actually, sa Antioch, during this time, merong isang religious cult doon sa Antioch na kumbaga, yung religion nila mismo in particular, ay gumagawa sila ng religious rituals na kasama roon ang prostitution. Pero, alam nyo po ba na meron ding ganitong klase ng immoral na religious activity, hindi lamang na ginawa ng mga pagano, kundi minsan na rin ginawa ng mga Hudyo. Minsan na rin ginawa ng mga Hudyo. So babalik tayo saglit sa Old Testament, which was the time kung kailan nangyari, na tingin ko ito yung posible na malapit, na posibleng idea kung paano ang ginagawa ng mga pagano doon sa Acts chapter 11 sa Antioch. Sa Acts chapter 32, ito po yung panahon na kung saan, ito yung mga panahon na nakaalis na sa Egypt ang mga Israelita, ang mga Israelites. Nakalabas na sila. Nakatawid na sila ng Red Sea, kung saan hinati ng Diyos yung pagkalaki-laki at pagkalalim-lalim na dagat para makadaan ang mga Israelita. Para makadaan sila at hindi sila maabutan ng mga Egyptians na humahabol sa kanila para patayin sila. Until such time na sila'y makatawid, tapos isinara ng Diyos yung Red Sea nung naroon na ang mga Egyptians. Iniligtas sila ng Panginoon. Until makarating sila sa lugar ng Sinai or Sinai. Pagdating nila doon sa Sinai, merong 8 beses na nagpabalik-balik si Moses sa tinatawag na Mount Sinai, yung bundok ng Sinai. So sa Exodus chapter 19,
Ang ginagawa kasi ni Moses, kumbaga ay pinatatawag siya ng Diyos para kausapin. Ngayon, pag makikipag-usap siya sa Diyos, aakyat muna siya doon sa bundok ng Mount Sinai. Now, in Exodus chapter 19, nangyari yung unang 4 na beses sa 8, no? Yung unang 4 na beses. So, ang nangyayari dito, aakyat ng bundok si Moses, tapos kakausapin siya ng Diyos doon, and then bababa siya, i-relay niya ngayon sa mga Israelita yung mensahe ng Panginoon. So dito rin sa chapter 19, nangyari yung pangatlo na pag-akyat ni Moses kung saan, kung familiar po kayo sa story, ito yung panahon na kung saan yung mga Israelita, nakita nila na yung buong bundok ng Sinai na balot ng isang makapal na usok o ulap. At yung habang binabalot yon ng ulap, ng usok, ay mayroong mga malalakas, matitinding mga kulog at mga kidlat. At yung malakas na tunog ng trompeta. Ito yung indication ng pagbaba ng presensya ng Diyos doon sa Mount Sinai, sa anyo ng isang apoy. And actually, nung bumaba ang presensya ng Diyos doon sa bundok ng Mount Sinai, parang kahit yung bundok natakot. Na parang nanginig sa takot yung bundok dahil nauga, lumindol doon sa bundok. Kaya nga after nung pangatlong akyat ni Moses, bumaba siya ulit ng bundok, nirelay niya doon sa mga Israelita yung babala ng Diyos na wag silang lalapit doon. Bawal silang lumapit doon, may certain area lamang na hanggang doon lang sila. Hindi sila pwedeng humakbang dahil kumbaga ay sinanctify ng Diyos yung bundok dahil naroon yung presensya niya. Kaya ang sabi ni Moses doon sa mga Israelita, pagka humakbang kayo dyan, parurusahan kayo ng Diyos. And even yung mga priest, sabi ng Panginoon, kahit yung mga priest na palaging lumalapit sa akin, hindi rin sila makakalapit maliban kung linisin muna nila yung kanilang mga sarili. So makikita natin, sinanctify ng Diyos yung Mount Sinai during this time. Kaya hindi rin sila ganoon na makakalapit. Then again, umakyat si Moses sa bundok ng Mount Sinai sa ika-4 na beses. 4th time. Kung saan, ito na yung panahon na binigay ng Diyos yung tinatawag nating 10 Commandments. 10 Commandments, pero audible pa lang ito, sinasabi pa lang ng Diyos. Na yung mga tao, naririnig nila, kulog lang, kidlat. Pero si Moses, naiintindihan niya, pinaiintindi sa kanya ng Diyos yung kanyang sinasabi. Audible pa lang ito, hindi pa ito binigay ng Diyos sa sinulat ng Diyos sa tablet. Hindi po yung tablet na meron tayo, kundi yung stone tablets po. So bumaba si Moses after nun para i-relay dun sa mga Israelita yung sinabi ng Diyos. And then, umakyat siya ulit ng ika-5 beses, and then bumaba siya para ibigay naman yung iba pang mga kautusan. Now, pagdating sa chapter 24, umakyat muli si Moses sa Mount Sinai for the 6th time. Sa ika-6 na beses. But at this time, tumagal si Moses. Hindi siya agad bumalik. Tumagal siya doon sa taas ng bundok for 40 days and 40 nights. Ganong katagal. So yung mga Israelita, nainip sila. Nainip yung mga Israelites na ang tagal naman bumaba ni Moses. Ano bang nangyari na sa kanya doon? And actually, doon sa tono ng kanilang pananalita, doon sa magbinasa ninyo sa Acts chapter 32, ang parang ina-assume nila, baka natupok na ng apoy yun. Kasi nakita nga nila may bumababang apoy. Baka natupok na ng apoy yun, baka nasunog na roon si Moses. So nainip sila, hindi na nila alam ano nangyari kay Moses. Anong ginawa nila? Ang ginawa nila, nag-request sila kay Aaron. Sabi nila kay Aaron, na igawa sila ng Diyos-Diyosan nila. Ang ginawa nila, sabi ni Aaron, ipunin ninyo yung mga alahas ninyo na gawa sa ginto. So inipon nila yung lahat, naipon yung lahat. Grabe yung alahas nila kasi nakagawa sila ng isang malaking ginintoang baka or golden calf, kung tawagin. At ang sabi ng mga Israelites sa chapter 32 verse number 4 ng Exodus. Exodus 32 verse number 4.
Ito sabi ng mga Israelita. Nung hinarap sa kanila yung golden calf, ang sabi ni Aaron sa mga Israelita, sabi niya, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." Gumawa sila ng Diyos-Diyosan at yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila, ibinigay nila yung credit dito sa Diyos-Diyosan na ginawa nila. Kumbaga, hindi na nga nila binigay yung kaluwalhatian na nararapat para sa Panginoon, ibinigay pa nila sa iba. At ito yung ginawa pa nila kinabukasan. Gumawa sila ng golden calf, tapos kinilala nila na ito yung Diyos na nagligtas sa atin. Not giving the glory to whom it is due. Sa Panginoon, na siyang nagligtas sa kanila. Ito ang ginawa nila, verse number 6, kinabukasan. "And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play." So ang idea dyan, sinamba nila. They worshipped yung Diyos-Diyosan na ginawa nila sa pamagitan ng kanilang pag-aalay doon ng kanilang mga handog. And ang sabi dyan, nagsiselebrate sila doon sa false worship na kanilang ginagawa na parang may piyesta. Nagkakasiyahan sila, kumain sila, nag-inuman sila. At ang sabi doon sa dulo ng talata, "and rose up to play." Itong phrase na ito, na rose up to play, ay hindi nagsasabi dyan na naglaro sila. Hindi yan parang sobrang tuwa nila, nagpatintero sila kung anumang laro. Hindi po ganoon. Ang idea rito sa original language, sa Hebrew, yung ginamit na word, which is a verb, is sahak, na ang idea ay drunken orgies. Drunken orgies. So hindi ito play na laro, kundi ito'y sex play. Kaya nung sinabi ng Biblia na kumain sila't uminom, hindi ito uminom lang ng tubig, kundi sila'y nag-inuman, naglasingan, nagpakalasing. Sila'y nagpakalasing at habang sila'y mga lasing, ay gumawa sila ng kasuklam-suklam na gawain, an immoral act sa harap ng Diyos-Diyosan na ginawa nila. They were doing orgies. Ito yung magkakasama sila na gumagawa ng sexual act, nagpapalitan sila ng mga partner nila, and listen, they were doing it in front of the God na ginawa ng kanilang mga kamay. And they were doing it as an act of worship. Ganito karumi. Ganito kamakasalanan yung kanilang pananaw sa Diyos at pagsamba sa Kanya. Kailan lang eh. Acts chapter 32, kailan lang nakita nila kung paano silang niligtas ng Diyos sa Egypt? Nagpadala ang Diyos ng mga salot sa Egypt para kumbinsihin si Parao. Ang Diyos iniligtas sila na hindi sila maabutan ng mga Egyptians. Yung dagat ng Red Sea, hinati ng Diyos para makatawid sila. At isinara din ng Diyos ng malapit na mga Egyptians para hindi sila maabutan. Iniligtas sila ng Diyos. Pero ang ginawa nila, ibinigay nila ang kaluwalhatian na dapat sa Diyos, ibinigay nila sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Imbes na ang totoo, imbes na yung buhay na Diyos, yung kanilang sinamba nila yung gintong Diyos-Diyosan na gawa nila. Nag-alay sila doon ng kanilang mga handog, sila'y nagpakabusog, sila'y nagpakalasing, at gumawa sila ng mga immoral na bagay sa harap ng kanilang Diyos-Diyosan. Ganito kababaw, ganito kamakasalanan ang kanilang pananaw sa pagsamba. And alam niyo po, ginawa pa silang example ni Apostol Pablo sa New Testament, sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 7. 1 Corinthians chapter 10, verse number 7. Ang sabi ni Apostol Pablo, "Neither be ye idolaters." Huwag kayong
maging mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. As were some of them. Tulad nung ilan sa kanila. At ang binigay niya example, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. The very same verse na naroon sa Acts chapter 32 ay kinote ni Apostol Pablo para maibigay na example ng idolatry sa kanila, ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang sabi ng verse number 8, mas malinaw dito kay Apostol Pablo na sexual act yung ginawa nila noon sa Exodus 32. Mas malinaw. Sabi niya sa verse number 8, sa ESV, we must not indulge in sexual immorality. Binigay niya example yung kaninang ginawa nila, wag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan katulad ng ginagawa ng iba. Tapos kinote niya yung Acts chapter 32 and then sabi niya sa verse number 8, we must not indulge in sexual immorality as some of them did. Tulad ng ginawa ng ilan sa kanila. And 23,000 fell in a single day. 23,000 ang nilipol ng Diyos dahil sa kanilang ginawa. Pinatay sila ng Diyos dahil sa pagsalangsang nila sa pangalan ng Diyos. 23,000. Though sa Acts chapter 32, maaring nabasa nyo na, ang nabanggit lang doon ay 3,000 ang namatay, pero maaari daw according sa mga theologians, maaari na alam nyo naman sa mga Hudyo, usually pag nagbibilang sila, binibilang nila yung mga lalaki lang. So ibig sabihin, maaari kaya 23,000, mayroon silang record na maaaring hindi natin alam, pero sa mga Hudyo may record sila na ang namatay noon ay may 3,000 na mga lalaki at 20,000 na mga babae. Ganon karami. Pero anong punto? Yung immoral act, yung immoral na bagay na ito, the immoral act of worship na ginagawa ng mga taga-Antioch is not something na bagong kasalanan. Hindi ito bagong kasalanan sa New Testament. Meron na ito noon pa man, sa Old Testament pa lang. At hindi po masamang i-assume na maaring kaya nagawa ng mga Israelita ang ganitong paraan ay dahil nakita na nila ito doon sa Egypt, na ginagawa yung ganitong klase, ganitong paraan ng pagsamba. And actually, even sa panahon natin ngayon, may mga Satanist groups. May mga grupo ng mga satanista na ang kanila, meron din silang worship. Meron din silang worship. Pangalan nga nila, Satanist Church. Church of Satan. At ang kanilang worship is the same thing. They were doing orgies while doing worship. Hindi ito bago. Ito'y kasalanan na ginagawa noon pa man na nagpatuloy hanggang sa New Testament, even until now sa panahon natin. Sinasabi ko po sa atin ito ngayon para makita natin kung gaano katinding kasalanan yung ginagawa ng mga taga-Antioch. Kung gaano kabigat, kung gaano katindi, sila'y mga pagano. Sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila'y sumasamba sa maling Diyos. Sila'y sumasamba sa maling paraan. At hindi lang basta maling paraan, immoral na paraan. At actually, ang sabi pa ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, verses 19 to 21, sabi doon, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like. Yung word po na revellings dyan sa verse number 21 is better translated sa ESV. Sa mas mababaw na salita ang ginamit sa ESV, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga gumagawa ng mga kasalanang ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sobrang sama nung kasalanan na ginagawa ng mga taga-Antioch na kung tutuusin, pwede silang puksain na lang ng Diyos ng ganun-ganun lang.
Na yung kasalanan nila ay kasama pa sa nilista ni Apostol Pablo, though hindi ito exhaustive list ng mga kasalanan, pero kasama ito sa in-specify ni Apostol Pablo na kasalanan na hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. But going back sa Acts chapter 11, verse number 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Kayang-kaya silang lipulin ng Diyos ng ganun lang. Kayang-kaya silang lipulin ng Diyos in one single day, katulad ng ginawa ng Panginoon doon sa Exodus 32. Pero imbis na hatol ng Diyos ang dumating sa kanila, ang dumating sa kanila ay habag at biyaya ng Panginoon. Hindi nila yan deserve. Hindi sila karapat dapat para doon sa biyaya na yun. What they deserve is the wrath of God. Ang nararapat sa kanila, ang nararapat sa makasalanan ay puot ng Diyos. Pero kinahabagan sila ng Diyos at sila'y iniligtas. At mga kapatid, hindi po tayo naiiba sa kanila. Hindi tayo mas mabuti sa mga taga-Antioch noon. Hindi tayo mas mabuti sa mga Israelita. Hindi porket hindi natin ginawa yung mga kasalanan na ito, pero maging yung maliit na kasalanan ng pagsisinungaling ay sapat na para tayo'y tawaging mga makasalanan. After all, actually, tayo'y ipinaglihi sa kasalanan. Tayo'y mga makasalanan na doon pa man sa sinapupunan. Not in the sense na may ginawa ka ng kasalanan, kundi by nature, we are sinners. Tayo'y mga makasalanan. And what we all deserve is the wrath of God, yung puot ng Diyos. Yun yung nararapat para sa atin. Kaya nga ang sabi ng Lamentations chapter 3, verse number 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Habag lamang po ng Diyos kung bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Habag ng Diyos kung bakit gumising pa tayo kaninang umaga. Dahil sa mga kasalanan natin, dapat patay na tayo kahapon pa lang. Dapat nilipol na tayo ng Diyos, katulad ng ginawa niya sa panahon ni Noah. Pero habag ng Diyos kung bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Habag ng Diyos. Sa nangyari po kay Nanay Pasing, ay patuloy na ipinaalala sa akin ng Panginoon na sa isang iglap, pwedeng kunin ng Panginoon ang ating buhay. Sa isang iglap, wala ka may pagmamalaki. Hindi mo may pagmamalaki na malakas ka ngayon. Hindi mo may pagmamalaki na may bukas pang darating sa'yo. Sa isang iglap ay pwede na lang merong magbara sa iyong ugat. Sa isang iglap ay pwede na lang merong pumutok na iyong ugat at atakihin ka sa puso, hindi ka na makahinga. Sa isang iglap. Kaya kung ini-enjoy mo ngayon, araw-araw ang habag ng Diyos, pero hanggang ngayon ay araw-araw mong nire-reject ang Panginoong Jesucristo, matakot ka. Matakot ka sa puot ng Diyos. Pero ang tanging pag-asa natin ay tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Dahil siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya yung namatay doon sa krus bilang tagapagligtas. Bagamat wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang kasalanan, siya yung parang naging makasalanan na nagbayad ng ating kasalanan, na siyang tumanggap ng parusa ng puot ng Diyos laban sa kasalanan. Tinanggap niya't sinalo yung puot ng Diyos ng buong buo para mabayaran niya rin ang kasalanan natin ng buong buo. Ang pag-asa nating lahat ay si Kristo. Magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang pangako niya, hindi niya babawasan lang yung kasalanan mo. Ang pangako ng Panginoon, patatawarin ka niya sa lahat ng ating mga kasalanan na parang wala tayong ginawang kasalanan. Bakit? Dahil binayaran ni Kristo lahat.
ng ating mga kasalanan, ang mga kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. And this same hope, itong pag-asa na to, ay siya ring pag-asa ng mga taga-Antioch. Ito rin yung nagligtas sa kanila. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang Ebanghelyo. At nagkaroon nga ng matinding revival doon sa Antioch na talagang umalingaw-ngaw yung balita sa ibang mga lugar at nakarating sa Jerusalem from 300 miles away. Walang Facebook, walang social media, walang radyo, walang TV, walang kahit walkie-talkie o kung anumang teknolohiya. Pero yung napakagandang balita ng pagliligtas ng Diyos ay nakarating doon. Sa Jerusalem, 300 miles away dahil sa tindi ng revival na nangyari doon. Kaya ang ginawa nila sa verse number 22, sabi doon, "Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch." Pinadala nila doon si Barnabas from Jerusalem. Pinadala nila sa Antioch. Barnabas, pumunta ka roon sa Antioch. Check mo yun nangyayari doon. Tignan mo kung totoo nga. I-confirm mo kung totoo nga. At ang sabi ng verse number 23, "Who, Barnabas, when he came and had seen the grace of God." Yung Antioch, kilala bilang Sin City, syudad ng kasalanan, makasalanang bayan. Kilala bilang lugar ng maraming mga kasalanan, kilala sa sugal, kilala sa immoralidad, kilala sa prostitusyon, kilala bilang isang paganong bayan, pero pagkarating doon ni Barnabas, ang nakita niya, ang nadatnan niya ay ang biyaya ng Diyos. At ang sabi ng talata, Barnabas was glad and exhorted them all that with purpose of their heart they would cleave unto the Lord. Nakita ni Barnabas yung biyaya ng Diyos sa lugar ng Antioch, sa mga taong taga-Antioch. Kaya lubos siyang nagalak doon sa nangyari, sa ginawa ng Diyos sa mga tao roon. And so what he did ay he ministered unto them. Tinuruan niya sila na magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo sa inyo, maging tapat kayo at maging matatag sa inyong pananampalataya sa Panginoon. And pagdaka ng panahon, mas lalo pang dumami yung mga naligtas na at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lumaki yung ministry ng iglesia doon sa Antioch to the point na hindi na kaya ni Barnabas na i-manage ito all by himself. So surprisingly, ang ginawa ni Barnabas ay hindi siya bumalik ng Jerusalem para humingi ng tulong sa kanila, but what he did was, nagpunta siya sa Tarso, upang hanapin si Saulo. Sabi ng verse number 25, "Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul." At ang sabi ko ngayon nung nakaraang pag-aaral natin, na yung paghahanap na ginawa niya rito ay parang katulad ng isang magulang na nawala yung kanyang anak sa isang palengke, sa isang shopping mall, na talagang hahalughugin mo, nasa na ba yung anak ko? Hanapin mo talaga hanggang sa matagpuan mo. And I believe, napakahalaga po ng ginawa na ito ni Barnabas. Napakahalaga. Why? Dahil maaari kung nagpakahambog si Barnabas, sinarili niya na lamang yung ministry, ay maaring baka kalahati lamang ng New Testament ang meron tayo sa panahon natin ngayon. Why? Because si Saulo, which is Apostle Paul, si Apostol Pablo, ay siyang sumulat ng 13 or 14, kung i-attribute din natin sa kanyang Book of Hebrews, out of the 27 books ng New Testament. So, either kalahati or sobra sa kalahati, 13 or 14, depende kung kanino i-attribute ang Hebrews. At nung makita nga ni Barnabas si Saulo, ang sabi ng verse number 26, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. Sinama ni Barnabas, nakita niya si Saulo, natagpuan niya si Saulo, Saulo, sumama ka sa akin doon sa Antioch. Bumalik sila
bumalik si Barnabas kasama si Saulo, pabalik ng Antioch, at magkasama si Rodon na nag-minister for 1 whole year. Ang sabi ng talata. At ang sabi pa ng verse number 26, and the disciples were called Christians first in Antioch. Again, historically speaking, tinawag ang mga mananampalataya na mga Christians, na mga Kristiyano, hindi ng kanilang mga sarili, kundi yung mga tao sa paligid nila. Sila yung tumawag sa kanila, mga Kristiyano yan. Hindi sila, nung una. And actually, it was a derogatory term. Ito'y paninira, kumbaga, ay pangungutya sa kanila. But kumbaga, sa panahon natin ngayon, para itong political tagging, actually. Yung pagkakagamit nito. Kumbaga, parang iba, loyalist yan, ni ganito, no? Ng ganitong politician. Parang sa kanila, nung tinatawag nila mga Christians yan, ang idea, mga loyalist yan ni Kristo. No, parang ganon. It was a political tagging. It was a derogatory term. Laban sa kanila. Pero kung titignan natin, it implies something. May pinapahiwatig ito. Na ibig sabihin, tinawag silang mga Christians noon dahil nakikita ng mga ibang tao sa paligid nila na sumasamba sila, sumusunod sila, at loyal sila sa Panginoong Jesucristo. So kung titignan natin, negative para sa mga tao, but it was positive para sa kanila kung tutuusin. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, sobrang common na ng term na Christians. Na maaaring hindi na natin, ang hirap na makita sa panahon natin yung distinction yung pagkakaiba ng pagiging totoong Kristiyano. Pero makita sa atin yung talagang tunay na pagiging Christians. Hindi lamang dahil kumakanta tayo ng alive. Or hindi lamang dahil sa pananamit natin o kung anumang mga bagay, kundi dahil nakikita sa ating mga buhay na tunay tayong sumusunod at sumasamba sa Panginoong Jesucristo. So from here, we can conclude na sina Cornelius, sa Acts chapter 10, sila yung first Gentile community na iniligtas ng Diyos after the resurrection of Christ. While sa Acts chapter 11, ito namang mga taga-Antioch could be considered as the first Gentile church. Sila yung unang iglesia ng mga hentil na na-establish sa New Testament. At bilang itong mga mananampalataya sa Antioch ay isa na ngayong ganap na iglesia. Tinatawag niya silang church. Actually, dun sa mga verses na binasa natin, ipinakita nila hindi lamang yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo, kundi pinakita din nila maging yung pag-ibig nila sa kapwa nila mga mananampalataya. At sabi ng verse number 27, and in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. So para nga mas lalong mapalakas at mapagtibay yung iglesia doon sa Antioch, ang ginawa ng Jerusalem Church, nagpadala sila ng mga propeta doon sa church sa Antioch. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 19 to 20, may gusto lamang po ako linawin dito. Ephesians 2, 19 to 20, now therefore, sabi ni Apostol Pablo, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Kayo kasama na sa sambahayan ng Diyos, yung mga mananampalataya. At ang sabi niya dyan, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya ay nakatungtong sa pundasyon na binubuo ng mga apostol, ng mga propeta, at lalong higit ng Panginoong Jesucristo na siyang chief cornerstone. So ang role ng mga apostles, ang role ng mga prophets noon, sila yung foundational.
No, ito ang kanilang role noong mga panahon na ito para sa early church habang kinokompleto pa lamang ang scriptures. Sila yung nagsisilbing foundational para sa early church. Kaya nga kahit sa 1 Corinthians chapter 14, kung nabasa nyo na yun, makikita nyo doon na mayroong mga nagpa-prophesy. May mga nagpa-prophesy. Dahil nga, ini-establish pa lamang ang church at ini-establish pa lamang ang scripture, ang salita ng Diyos. Pero noong ma-establish na, nung makumpleto na ang scriptures, ma-establish na yung mga bagay para sa iglesia, natapos na rin yung office ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya nga po wala na pong apostol sa panahon natin ngayon. Wala na mga propeta. Kaya kung merong mga nagpapakilala ng mga apostol, ng mga propeta, ay mga bulaan sila. Sila hindi totoo na mga apostol at ng mga propeta. So wala na pong apostol sa panahon natin ngayon dahil hindi na kailangan ng mga apostol. Dahil established na ang church, established na ang scripture. At wala na rin pong mga propeta sa panahon natin ngayon dahil hindi na kailangan ng mga propeta. Bakit? Dahil meron na tayong kompletong scriptures. Kompleto na yung salita ng Diyos na meron tayo. Nandiyan na lahat. Narito ng lahat sa salita ng Diyos yung kailangan natin sa buhay mananampalataya. But of course, meron pa rin tayong gift of prophecy. Wala nang prophets, pero meron pa rin gift of prophecy sa panahon natin ngayon. Wala nang office of the prophet, pero merong gift of the prophecy. At ang tawag natin doon ngayon ay preaching. Pangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito foretelling na nagbibigay ng hula na yung mangyayari sa ganito, katulad ng ginagawa, meron sikat ngayon si Rudy Baldwin, sa ganitong pangyayari, kakaroon ng lindol, bla 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 bla. Hindi ganoon na gift of prophesying ang ibig ko sabihin na foretelling, but the kind of prophecy na tinatawag na forthtelling. Sinasabi niya na lamang yung bagay na naipahayag na siyang naipahayag na sa salita ng Diyos. At yon ang ginagawa ng mga mangaral sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, yung mga mangaral, kaming mga mangaral ay wala kaming bagong mensahe. Hindi katulad ng mga manghuhula na merong kung ano man na inihuhula na bagong mensahe, wala na pong ganon. Walang bagong mensaheng daladala ang isang mangaral. Ang mensaheng ipinapangaral namin ay mga salitang ipinahayag na rin naman ng salita ng Diyos sa kanyang mga salita. Pero dito nga sa panahon na to, at this point in time sa Acts chapter 11, kailangan pa nila mga apostol. Hindi pa established ang church, hindi pa established ang salita ng Diyos, kinokompleto pa lamang. After all, si Apostol Pablo di pa nakukulong, hindi pa niya nasusulat yung mga epistles. So hindi pa kompleto. So kailangan pa nila mga apostol, kailangan pa nila ng mga propeta. At mula doon sa mga pinadala nila ay merong isang propeta na nagbigay ng kanyang hula na mangyayari sa hinaharap, si Agabus. Ang ginawa niya, verse number 28, and there stood up one of them, si Acts chapter 11, named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth or great famine throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Inihula niya na magkakaroon ng matinding famine, matinding tagtuyot, matinding tagutom. And according sa maraming mga pag-aaral, ay confirmed na nagkaroon nga talaga ng great famine during ng AD 45 to 46, and tama ang salita ng Diyos, ito'y nasa panahon ni Claudius Caesar. Pero hindi po yung hula at yung nagkatotoong hula ang punto rito. Bagamat maganda yon, pero ito ang punto. Verse number 29. Then the disciples, ito yung mga Kristiyano doon sa Antioch, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Makikita natin dito yung pag-ibig ng mga tunay na mga mananampalataya na ipinakita sa buhay ng mga taga-Antioch.
Nagkaroon ng matinding famine, nagkaroon ng matinding tagtuyot, matinding tagutom, pero ang sabi ng talata diyan, malawak 'yon, malawakan yung famine. Sabi niya throughout all the world. Hindi natin alam kung gaano katindi yung saklaw, nung famine na nangyari, pero higit sa malamang ay affected din ng famine ang Antioch. Pero dahil may kakayahan silang tumulong, paano natin nasabi? Dahil nagbigay pa rin sila, nagpadala sila ng tulong sa Jerusalem Church, dahil higit sa malamang yung mga taga-Jerusalem, yung masigit na nangangailangan. Remember, kilala ang Antioch sa business, sa commerce, maraming mga merchants, at maaari na maraming mga mananampalataya na mga naligtas noon are also businessmen, mga merchants, maaari yung ilan sa kanila na mga naligtas. At ang sabi ng salita ng Diyos, itong mga mananampalataya sa Antioch, ang sabi diyan, hindi sila nagbigay ng parang tip lang sa Diyos. Ang sabi ng talata, then the disciples, yung mga Kristiyano sa Antioch, every man gave according to his ability. Nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan. Nagbigay sila base sa kung anong meron sila. Hindi barya, pero hindi rin sobra. Ayon sa kung anong kakayahan, kung anong meron sila. Nawa po, makita natin sa ating iglesia yung ganitong klase ng pag-ibig na handang tumulong sa pangangailangan ng iba. Tulad ng Antioch na maaring higit sa malamang affected din sila ng famine. Pero bagamat apektado rin sila, ay tumulong sila sa higit na mas nangangailangan. Nawa, maging katulad tayo ng mga ganitong mananampalataya na handang tumulong sa pangangailangan ng iglesia. At maging sa pangangailangan ng iba pang mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya katulad na lamang ng ginawa ng Antioch sa church doon sa Jerusalem. Again, ito'y pagbibigay, ito'y pagtulong ayon sa ating kakayahan na magbigay at tumulong. Tandaan po natin, when we give, hindi po tayo nagbibigay kay Brother Paul. Kapag tayo'y nagbibigay, pag tayo'y nagbibigay ng ating mga kaloob, hindi tayo nagbibigay sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo'y nagbibigay sa Panginoong Hesukristo para sa kanyang gawain. We're giving unto the Lord para sa kanyang ministry. Kaya nga po nawa, makita natin yung napakagandang example na ito na ginawa ng Antioch. Hindi sila nagbigay ng tip lang sa Panginoon. Na kung titignan ay maaring barya lamang sa kanila, sa kung anong meron sila. At wag rin naman tayong magbigay ng sobra-sobra sa kung anong kakayahan natin na kailangan mo pang mangutang o gumawa ng kung ano man, pahirapan ng iyong sarili. Magbigay tayo ayon sa ating kakayahan. Magbigay tayo tumulong base sa ating kakayahan at pagpapala ng Diyos sa atin, whether maliit man yan o malaki. Yung resources na ibinigay ng Panginoon sa atin. And of course, ang ganda rin ng sinabi doon sa talata, doon sa verse number 30. Every man gave, that's the hidden word, every man gave according to his ability. Ang sabi dyan, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. It's one thing na may kakayahan tayong tumulong. It's one thing na may kakayahan tayong magbigay. And it's another thing na determined tayo. Na tayo'y na pinagpasyahan talaga natin. It's another thing na ginusto talaga natin sa mas mababaw na salita. Na tumulong at magbigay, hindi napipilitan, kundi sang-ayon sa anumang kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon, and that's cheerful giving. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat,
Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nakatulad ng mga taga-Antioch na iniligtas mo sa kabila ng kanilang mga kasalanan laban sa iyo, Panginoon. Hindi po kami naiiba sa kanila. Salamat po sa iyong dakilang habag at biyaya sa amin, Panginoon. Kami, kapwa mga makasalanan na hindi nararapat sa biyaya mo, Panginoon. Kami nararapat sa iyong puot, kami nararapat sa kahatulan mo. Kami nararapat na parusahan ng kamatayan. Pero salamat, O Diyos, dahil ang Panginoong Jesucristo ay bumaba, namatay doon sa krus at binayaran ang aming mga kasalanan ng buong buo. Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo ang aming mga kasalanan ng buong buo. Salamat po, Panginoon, napakadakila ng biyaya mo sa amin, O Diyos. At nawa, Panginoon, tulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa iglesia, ay magkaroon din kami ng ganoong pag-ibig sa iglesia mo, O Diyos. Magkaroon kami ng ganoong pag-ibig sa mga kapwa naming mananampalataya na handang tumulong, handang magbigay sang-ayon sa aming kakayahan. Panginoon, turuan mo po kami, tulungan mo po kami sa mga bagay na ito. Maluwalhati ka sa lahat ng mga bagay na aming napag-aralan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, ating pong awitin, ating pangwakas na Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, and hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin is that enduring. Thine only presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, and hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. What a wonderful reminder ng changing power ng gospel. Isang sin city. At mula doon, natagurian ng mga taong mga Kristiyano. At nawa, ito'y patuloy na magpaalala sa atin na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi posibleng magbago sa buhay ng mga taong tunay na mananampalataya kay Kristo. Patuloy natin pagbulayan ang mga katotohanan ito, karoon ng epekto sa ating mga pamumuhay sa araw-araw, at patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.
At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa mga kapatid, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw, maalat na asin, sa naman tayo tinawag at nilagay ng Panginoon. Magandang hapon po, dito tatapos ang ating panghapong gawain. In 5 minutes, mabilis lamang po, in 5 minutes magsisimula ho ang ating prayer meeting. Iayos lang ho natin agad mabilis ho dito, and then magpa-fast forward ho tayo para ho makarating tayo ng 5 p.m. doon sa ating Couples Fellowship. God bless po.